Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni Ken Tots. Alright, at sabi nga po niya dito, no, ay giyera ng China at Amerika, hindi na mapipigilan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman ang ating video ngayon. Sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, kaya aking inimbitahan, pakiclick naman po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike naman po ang ating video. Sa mga laging nandito, alam nyo na po, 1 view, 1 like po. Yan po ang suporta na lang po, no, dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo at umpisa na natin to, huwag na natin patagalin. Let's go! Kayo ba naniniwala mga tol, mga kababayan, na hindi na mapipigilan talaga ang gera ng China at ng Amerika? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion, alright? Mga kabayan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ng Amerika. Kamakailan nga lamang ay nagbanta pa ang People's Republic of China na handa nitong harapin ang Estados Unidos sa kahit anong uri ng digmaan. Ang sagot naman ng Amerika, United States is ready to go to war with China. Russia, China at Iran nagsanib naman ng puwersa, nag-deploy ng mga barkong pangdigma para hamunin ang Estados Unidos. Samantala, matapos namang arestuin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilipad na nga ito patungo sa Hague, Netherlands para harapin ang mga kasong crimes against humanity na isinampa laban sa dating presidente ng Pilipinas. Bongbong Marcos nagsalita na nga hinggil sa issue ng pagkaka-aresto kay Duterte. Iyan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Royzen, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, nagsagawa ng sanib-puwersang joint military drills ang mga bansang China, Russia at Iran noong March 10, 2025. Ang military exercises na ito ay naganap sa Gulf of Oman at naglalayong mas palakasin pa ang military ties sa pagitan ng tatlong mga bansang ito. At napapansin nyo ba kung anong klaseng bansa itong tatlo na to? No, yung Iran, China at saka Russia. No, ano sa palagay ninyo? Ano napapansin ninyo dito sa tatlong bansa na to na common denominator nila? Okay, comment nyo sa ibaba. I-comment nyo sa ibaba. Bang mas patibayin pa nga ang regional security cooperation sa bahaging ito ng gitnang silangan. Binansagan ng military drills na ito bilang Security Belt 2025 kung saan nagkaroon ng mga maritime attack simulation, joint search and rescue operations at iba pang mga aktibidad sa Chabahar Port sa Iran. Uy, sa wakas may kasama na yung China sa mga military drill nila. Ayos may kasama na sila. Pero may common denominator talaga itong tatlong bansa na to. Nagpadala ng stealth missile corvette at mga patrol ship ang Iran sa military drills na ito habang sinasabing nasa 15 combat ships. Okay, so ito daw po yung included sa mga observers no ng kanilang drill. Sri Lanka, Pakistan, UAE, Iraq, Qatar, South Africa, Oman, Kazakhstan, no at Azerbaijan, no. Anong bansa ba yung Azerbaijan eh? Pero pansinin ninyo, no, sino yung mga bansa na nandito, mga tol, mga babayan. No? Pansinin ninyo. Okay? Ship, mga support vessels, gunboats at helicopters ang ipinadala naman ng bansang Russia. Samantala, ipinadala ng Chinese military ang kanilang Type 052D guided missile destroyer Bao-2 at ang supply ship Goyuhu mula sa 47th Naval Escort Task Force. Minaliit naman ni US President Donald Trump ang hakbang na ito ng magkakaalyadong bansang China, Russia at Iran at sinabi na mas malakas pa rin ang Amerika kahit pa nga magtulong-tulong ang tatlong mga bansang ito. China and Iran are doing military exercises together. Does that concern you? No, not at all. No. Not at all. Why not? Because
We're stronger than all of them. We have more power than all of them. I rebuilt the military. Unfortunately, Biden did nothing with it, but I rebuilt the military. But we don't want to even talk about that. Yun yung maganda doon, mga tol, no? Na kung saan yung ginagawa ng Amerika, no, diyan po sa kanilang pagre-rebuild, di umano, ng military, hindi niya idinidiscuss. Okay? Hindi niya inilalabas yung detalye. Diba? Para kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, magugulantang na lang sila. Diba? Ganun yun. Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin mga kabayan ang presensya ng Amerika sa gitnang silangan kung saan nakadeploy nga rito ang US 5th Fleet na nakabase malapit sa bansang Bahrain. Sa nakalipas na mga araw, mas lalo namang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika dahil pa rin sa usapin ng nuclear program. Dito nga mga kabayan ay nireject ng Tehran ang negosasyon na iniaalok ng Estados Unidos at ayon sa Iran ay under pressure at intimidation daw ito. Ayon naman sa Amerika, malaki ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagpapalawak ng nuclear capability ng Iran ay konektado sa pagbuo nga nito ng nuclear weapons. Posible yun. Naman ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi, hinding-hindi kukonsidera ng kanilang bansa na gawing weapons of mass destruction ang nuclear program na ito. Hindi nyo masasabi, no? Iran yan yung bansa na yan, alam nyo naman. Tapos, malamang ang sumusuporta dyan sa bansang Iran na yan, eto rin China at etong Russia. So, pwedeng tulungan sila, no, na ma-weaponize yung ginagawa nila na yan na nuclear. Diba? So, delikado yan mga tol, lalo na sa mga ganyang klaseng bansa. Unpredictable kasi sila mag-isip. Samantala, naghahamon na ng digmaan ang China at Estados Unidos. Ayon sa China, nakahanda silang labanan hanggang dulo at handa nga sila sa kahit anong uri ng digmaan laban sa Amerika. Ito nga ay matapos ang pagpataw ng 20% na taripa sa utos ni US President Donald Trump sa lahat ng mga Chinese-made products na papasok sa Estados Unidos. Bilang sagot naman ng Amerika sa mga bantang ito ng China, sinabi ni Pentagon Chief at US Defense Secretary Pete Hegseth na nakahanda rin ng Amerika sa kahit anong uri ng digmaan na gugustuhin ng China. Ayon sa kanila, patuloy ang ginagawang paghahanda at pagpapalakas ng US military laban sa anumang banta at panganib. Binigyang din ito na kung sino man daw ang nagnanais ng kapayapaan ay dapat na maging handa rin ito sa isang digmaan. Gayunpaman, sinabi rin ni Hegseth na handa ang Trump administration na ipagpatuloy ang magandang relasyon nito kay Chinese President Xi Jinping para sa isang historic peace and historic opportunities kung gugustuhin nga raw ito ng komunistang bansa. Narito naman ang update sa loob ng bansa mga kabayan. Matapos ngang dakpin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong crimes against humanity na isinampa sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Inilipad na nga ito patungong Hague, Netherlands para doon litisin. Sa naganap ng pag-aresto ng Interpol ay kwinestyon ni Duterte ang pagkakadakip sa kanya base sa arrest warrant na inihain ng ICC dahil nga sa di umano'y madugong kampanya laban sa droga sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon sa ICC, lumabag sa kasong crimes against humanity si former President Duterte dahil nga sa libu-libong nasawi sa kanyang war on drugs campaign at kalaunan nga ay naging basehan nga ito para sa kanyang pagkakaaresto. Patong-patong ang kaso ng extrajudicial killing ang ipinupukol sa kanya na karamihan ay mga kaso ng mahihirap na mga drug suspect na walang awang pinaslang. Nasa kustodiya ng Interpol ang dating Pangulo at kalaunan nga ay nilipad na nga ito patungo sa Netherlands noong March 11, 2025. Nagsalita na rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos hinggil sa issue ng pagkakadakip ng ICC kay Duterte at kinumpirma nito na dadali na nga ito sa ICC headquarters. So, what is the law and what is the crime that I committed? To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here
not of my own. Agad namang dumepensa ang China at binalaan pa ang International Criminal Court tungkol nga sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Eh, kaya alam yung China no? Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Para sa inyong mga reaksyon, Alright, saya mga tol, no? Ano ba sasabi ninyo sa mga balita na to? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Mobs TV. Peace. I'm out.